send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyo pong donasyon. Salamat po sa inyong partnership at God bless. Please tell us what you think because your feedback matters to our program Family Matters. May maiksing survey po kami na ipapakiusap na inyong sagutin. Pakiscan po lamang ang QR code para madaling ma-access ang ating survey form o kaya po ay i-click ang link sa ating FB live stream. Malaking tulong po ito para maipagpatuloy nating mapabuti ang ating mga programa. Aabangan po namin ang inyong mga feedback sa darating na buwan ng Oktubre at Nobyembre hanggang Disyembre na po. At ito po ay mapapakinggan ninyo sa Family Matters mula alas 9:30 hanggang alas 10:30. At karugtong po nitong announcement, isang magandang balita na meron na po tayong Saturday Special Edition ng Family Matters para po sa mga pamilya na may special needs children. Mga pamilya na may anak o kaya po yung mga mahal sa buhay na may kapansanan na pisikal tulad ng cerebral palsy, developmental or learning disabilities tulad ng autism, ADHD o kaya po dyslexia. O meron ba silang sensory impairment sa paningin o kaya po ay sa pandinig. Kung may kamag-anak po kayo o kakilala na makakapag-benefit sa programang ito, pakiimbita po naman sila na makinig tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30, Family Matters Saturday Edition. At para po sa ating devotional message sa umagang ito, narito po si Kuya Carlo. Alam niyo po, meron pong memory verse ang mga bata. Ito yung pupunta kayo sa mga simbahan, yung po sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Yung sinasabi po, children, obey your parents in the Lord. Mga bata, minimemorize po talaga nila yun. Pero kung titignan po natin yung bungha, it's actually a command. Sinasabihan po yung mga bata na kailangan daw i-honor, igalang at maging sumunod sa mga magulang. Dahil ito po ay isang kautusan, hindi po ito utos na parang mapahirapan, kundi ito po ay para ikabubuti ng mga tao. Dahil sa pangakong yun, sa utos na yun, ay meron pong pangako, yung pangako na hahaba ang iyong buhay. Kung gusto mo mahaba ang buhay, igalang mo ang iyong mga magulang. Kaya makita nga natin, umiiksi ang buhay ng tao. Nirereklamo natin dahil sa mga kinakain, kung ano-ano ang bagay. Pero minsan, ang bottom line din dito, tingnan mo nga yung level ng paggalang nila sa mga magulang. Mas sinasabi ba ng mga magulang, sinusunod. Kayo mga masunurin ng mga bata, in many ways, they are blessed by God in terms of their wisdom, yung mga panuntunan, natututunan nila sa magulang nila dahil ang mga magulang, yun nga, meron na silang wisdom, meron na silang experience in life. Kayo mga binabahagi nila sa kanilang mga anak, mga sinasabi nila sa kanilang mga anak, bunga yun ng kanilang mahabang experience na ayaw na nila yung mga mali na nangyayari sa buhay nila nung araw, ayaw nila na maranasan na ng ating mga anak. Minsan lang kasi itong mga bata na ang tingin nila parang naging si nanay, mabunganga si tatay, palagi stricto, ganon. Pero at the end, at the bottom line nun, sa kabilang dako nun, ito naman kasi ay para sa pagmamalasakit lang. So, nananawagan din tayo sa mga magulang. Kung meron tayong ginagawa sa ating mga anak para sa kanilang kabutihan, let's show it. Ipakita natin ang bottom line talaga na malaman nila na we are in deep concern. Yung nga po, yung verse na yun sa Ephesians, ay makikita ko natin yan maging sa Old Testament. Noon pa man yung nanguutos ng ating Panginoon. Si Exodus chapter 20 verse 12, yung pong sinabi niya, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. May pangako po ang Diyos sa atin. May pangako siya, may regalo siya sa atin. Pero minsan, ang mga regalong binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin na-enjoy ng gusto dahil nagkakasakit na o namamatay na. Pero ang pangako talaga dito ng Panginoong Diyos,
kapag i-honor mo, meron kang galang sa iyong mga magulang, hahaba ang buhay mo. You would enjoy life. Dahil kapag sinusunod mo yung mga panuntunan ng mga magulang, maging maayos din ang buhay mo at may enjoy mo. Hindi malayo ka sa iyong problema dahil ginagabayan ka. So, again, ito po may mga anak na i-encourage natin yung mga anak. Kung tayo po mga magulang, ang kanilang mga anak ay mayroong sarili din nilang mga pamilya, kahit pa minsan maganda ho yung we gather them once again. Hindi lamang ho reunion o ginagather natin sila para panumbalikin. I-remind sa mga anak ang mga bagay-bagay na natutunan nila nung mga liliit pa sila. Importante ho yun. May mga bagay din po na we really show tayo po by example sa ating mga anak. So, again, maganda ho talaga yung pangako na to. We have to thank God for this promise. Itong kautusan na to. Isa hong giya na mapapakita natin na we will enjoy life. Meron pong bibigay magandang buhay ang Panginoon at may enjoy natin yan. Hindi lamang pong long life ang pinag-usapan. Ang sabi to, that you may live long. Pero ito po, meron pong nagsabi sa akin, we desire long and satisfying life. Magiging satisfying ang life, hindi ho dahil lang sa mga material na bagay, kundi dahil we learn to be contented, nakikita natin ang buhay in a positive outlook in life. So, again, the verse for today sa ating pong memory verse at maging sa devotional, ito rin po magiging foundation ng ating discussion ngayon ay matatagpuan. Similar verse sa Old and New Testament, yung po sinabi na honor your father and your mother that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Exodus 20 verse 12 and Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Ngayon po yung pong pinag-usapan natin, ano po yung kanina sinabi ko sa inyo na punta na ho tayo sa discussion natin. Kanina nabanggit ko po, no, yung sabi ko, ito nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil naman kasi to sa yung hindi ko naman sinisisi, pero again, the bottom line dyan ay yung man dyan na sa posisyon o ano man nangyayari sa isang tao ay bunga lang yan kung paano siya train. Hindi po ng eskwelahan, hindi po ng university, hindi po ng koleyo kung saan sila natututo, kundi paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Kahit na sabihin mo bulok ang sistema ng gobyerno, ng pamahalaan ng eskwelahan, ng institution kung saan sila, pero kung meron silang magandang foundation, yung po sinabi ko kanina, yung sinabi ni Solomon, train up a child in a way that he should go. Yun nga, kapag maayos po yung paglaki, pagturo natin sa ating mga anak, meron at meron po. Dahil ito po, responsibilidad ng mga magulang. Una, yun nga, i-train sila. Pangalawa, hindi ibig sabihin na turuan mo na sila, hindi mo na sila ginagabay. Hanggang sa ngayon, ang pagiging magulang, ang iba sinasabi na matatapos ng pagiging magulang ko pag mag-asawa ng mga anak ko. Mali, magulang ka pa rin. Meron ka pa rin responsibilidad para sa kanila. Magpatuloy kang manalangin para sa kanila. Para ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga gagawin ay magiging sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So yun po. Ngayon, ito yung tanong natin ngayon. Paano naman kung ikaw ay meron kang anak na parang yung purpiyaw ba? Sabi pa sa Bacano, purpiyaw, duro kabesa, strong-willed sa English pa. Ang kinaiya niya, gusto niya matuman pirmi. Yung gusto niyang palagi masunod. Again, ito po, pwede yan kaya nga dapat habang maliit pa yung bata, tinuturuan na. Kailan natin umpisa ng pagtuturo? Nasa tiyan pa lang. Kinakausap mo na yan. Hindi yan pwedeng pumalag
nandiyon siya sa loob ng tiyan ng nanay niya. Kwentuhan mo na, sabi mo na pag si mama ay pagod, huwag ka na maingay. Tinuturuan mo na yan, maririnig na nila yan, natututo na sila niyan. So again, teaching starts yung at a very, 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 very early stage of life na natuturuan natin para hindi sila magiging strong-willed. Pero kung ito naman po ay hindi nangyari, ngayon po, meron tayong mga matigas ang ulo ng mga anak, paano na natin to? Yun po yung pagtatalakay natin ngayon. Paano na natin gagawin ito sa ating mga anak? Again, maganda po ilay natin ng foundation na dapat makita pa rin ng mga anak natin na tayo ang mga magulang at hindi po sila yung dapat nasusunod sa lahat ng panahon. Nire-respeto natin ang kanilang kagustuhan, pero dapat makita nila na tayo pa rin yung authority. Regardless na sila na yung retired ng mga magulang, sila na yung mga kumikita ng pera, ikaw pa rin ang magulang. Hindi pa rin sila ang nagiging magulang. And ito po, meron nga po ako isang kaibigan na meron po siyang mga anak at ang tawag ko sa kanyang mga anak ay naririnig ng kanyang mga anak na tinatawag ko ang aking kaibigan na mas bata sa akin. Tawag ko sa kaibigan ko tatay, tawag ko sa kanyang asawa nanay. Nung una hindi nila naiintindihan yung yung mga kaibigan ko, pero nung kaharap ko silang lahat, nandun yung mga anak nagdadabog, yung nagrereklamo, tanong ko sa anak, anong tawag ko sa papa mo? Sabi niya, tatay, anong tawag ko sa nanay mo? Nanay, alam mo kung bakit? Sabi, hindi ko alam. Mas matanda po kayo, pastor eh. Sabi ko, alam nyo, namimiss ko ang nanay at ang tatay ko. Kaya mapalad kayo dahil meron kayong tatay at nanay. Boom! Nagkaroon po ng kwan yun. Naintindihan nila na habang may nanay tatay ka, dapat bigyan mo yan ng halaga. Hindi dapat yung dinadaan mo sa dabog, dinadaan mo sa sagot-sagot. Dahil of course, nga, masasaktan din yung mga magulang kapag yung kanilang mga anak ayun, medyo strong-willed at medyo pati yung parents ay tinataasan ng boses. Parenting strong-willed children requires a combination of patience, consistency, positive reinforcement. Yun po yung mga pag-usapan ni Ate Daisy. Yan, salamat Kuya Carlo na nailay mo na yung foundation ng ating pag-uusapan sa umagang ito. We would not stray away from how the Word of God already is outlined to every one of us. Kasi yun ang magiging pamantayan natin para tayo ay magkaroon ng kabuluhan sa ating pananalita, sa ating pagtuturo, sa ating setting boundaries at saka yun pong ano yung mga magiging expectations natin. Foremost, we cannot overemphasize that training begins in the home. In the home po kasi they are within your reach, they are within the sound of your voice, they are within being a strong example. Yan. Ibig sabihin, yung senses nila na-activate na dahil nakikita tayo at tayo napapakinggan, nakakasalamuhan nila tayo. So, it's on a day-to-day encounter with the child. Nakikita po natin minsan na nagtatampo o kaya may tantrum. Paano natin i-deal yung ganong mga pagkakataon na they are on that stage, no? Alam po ninyo, naalala ko na we do not spare the rod. Ibig sabihin, hindi namin pinapahintulutan na yung bad behavior ay magpatuloy. Kung kailangan ituwid na yon, kailangan ituwid. Insigida, di po ba? Hindi mo hayaan na si Yaya nang hayaan mo kay Lola yan o kay Auntie. Ikaw mismo ang gagawa ng disiplina.
meron po akong nakitang magandang pamamaraan na kapag nandyan naman yung tsinelas o kaya yung pwede mong i-roll yung newspaper para yun ang magbigay ng, hindi naman yung over, talaga, mag-indulge tayo sa pagtatrato sa kanila ng disiplina. Pero kung sila ay makuha pa na bigyan ng babala, even before it escalates, bigyan mo na ng warning. If you will not stop that, you can see the newspaper or you can see this tsinelas, merong merong consequence yan, So may pagkakataon talaga that we have to inflict yung discipline na kailangan po makita nila that's not the way to do it. Hindi mo ko makukuha sa ganyan, O, yun nga, napakaganda pong example, yung pwede na ninyong silang pahintuin with your words or with your look. O, pwede mong tingnan lamang na that's not good. O, di po ba pwede mong i-stop lang din sa pamamagitan ng kamay mo o kaya yung pananalita o yung tono ng boses mo na that's not good. Hindi yan tama. Yan, ang yung isang yung isang nakita ko kasi hindi naman daw masakit yung newspaper, na i-roll mo yon para doon sa mga bata na nakakaunawa na kailangan yan, mapalo siya. Kasi nasa Bible din po yan, you spare the rod and you spoil the child. Ayaw nating lumaki na may mga bulok na pamantayan sila sa kanilang pananaw. Kasi po, kung hindi natin gagawin yon, parang tayo po yung nagbigay ng sa kanila. Parang binigyan natin sila ng pagkakataon na sila na yung magro-rule or sila na yung bosses ng authority. In the home, there are homes that natatakot na po yung mga magulang na yung bata ay iiyak. Hayaan nyo, magandang exercise din yan sa kanilang vocal cords, So, clear boundaries and expectations when it is right at the right time. Kailangan po natin na ibigay yung pamantayan natin in a way na maunawaan ng bata, kapag yan ay pinagpatuloy nila, makakatikim sila ng discipline. Ayan po. So, you can use either your language as reinforcement o kaya po, alam nyo, magaling naman pumick up yung bata ng body language ng nanay o tatay. Di po ba yung tiningnan lang at ni-raise mo na yung hand mo? Meron ng yon. You are already communicating. Paano po ba ninyo binibigay yung inyong mga warning signals na kapag mali yun, hindi yun magiging tama next time, So, when we teach our children in the way that they should go, alam nila na hindi na dapat na baliin yun, At kung darating po sa pagkakataon na kailangan mag-inflict kayo ng discipline, then go ahead, but do it with control. Kasi po, minsan at the height of your anger, mas sobra-sobra ang nabibigay na disiplina kesa doon sa maling behavior. Okay? So, kung kailangan po nating idisiplina bago pumunta doon sa malaki na talaga yung situation, well and good. Pwede po nating pakiusapan yan. Ngayon kasi ang mga anak namin are adults. Adults na napaunawa na namin sa kanila nung malilit sila na hindi tama ito, na mali yun. So kapag meron pong pagkakataon sa family chat group na ituwid namin sila and sabihin sa kanila yon, well and good. Kasi communication lines must always be open. Yung communication po, na sabihin natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ayan. Well, again, patuloy po tayo sa ang pinaka-bottom line dito, tina-target natin yung strong-willed children. At sa Bacano pa, duro pulso ba? Duro pulso, duro kabesa, kilkire sila gatas, sige na dilabida. Paano po ba natin makita yan? Again, una po, bilang mga magulang,
Kailangan na talaga natin ng mahabang pasensya. At yung consistency, patuloy po natin ginagawa. Hindi po sapat isang beses mo lang ituwid. Habang buhay natin tinutuwid ang ating mga anak. Hindi po ibig sabihin porque malaki na sila, takot na tayo maituwid sila. So ito po yung mga, so yun po. And then at the same time, meron pong positive reinforcement. Yun nga po. Ang tip natin na unang sasabihin natin, pakita natin na kailan ba nag-umpisa na magiging duro pulso? Quando ba ta prinsipya si mga bata kida duro pulso? Makikita ho natin yan, di ba? Yung mga habang maliit sila, okay lang ho yung baby na kapag umiiyak, dahil kailangan nila mag-communicate, dahil kailangan meron silang discomfort na nangyayari pag umiiyak. Kailangan uminom ng gatas o basa na sila. Pero minsan na ito ngayon nakikita ko, nagwawala karamihan, nakikita ko na nagwawala ang mga bata. Para hindi sila magwawala, hindi sila magstorbo, bibigyan ng cellphone. Tapos kung kukunin mo ng cellphone, nagwawaras-waras na sila. O yun na, para hindi magwaras, ibibigay mo yung cellphone. For example, merong lakad, may bisita. Ang gagawin ng bata, hingi ng cellphone sa mga magulang. Tapos pag hindi bibigay, alam ko lang paano gagawin. Magwawaras-waras yan. So alam nila, meron silang weapon, yung iyak nila, nagwawaras-waras sila kung anong para masunod. Minsan kapatid, pabayaan mo na yan sila magwaras-waras, ganun, iiyak-iyak, yung naghihiga-higa sa kalsada, ganun. Minsan yung mga magulong, yung anak ko, sige na, ibibigay na, talo na. Ibig sabihin, doon pa lang, sinuko mo na yung bataan, sinuko mo na yung authority. Minsan, kinakailangan, pabayaan mo yan sila. Ikaw pa rin ang magulang. Ikaw ang masunod. It will not harm your children kapag umiiyak sila. Pabayaan mo yan sila. Mas mabuti yung nangyayaring ganon. Alam mo, meron pa nga akong isang alam na sa totoong buhay. Ganon, duro pulso ang mga bata. Dati pinagbibigyan. Tapos ngayon, malaki na ang bata, duro pulso pa rin. Mahirap na ituwid. So, di nakulong. O doon na, hanggang ngayon, paano mo, nandun na sa kulungan. Ang kulungan na ang magtutuwid sa anak. Hindi maganda yon. So, kahit na sabi mo, masaktan sila, dahil yung nagwawala-wala sila, pabayaan mo. Meron ko yung kaibigan, gano'n, yung anak niya nagwawala-wala. Gusto bumili ng candy, tapos iyak habang maglalakad sila. Ang ginawa ng nanay, hindi ka dyan tatayo, aalis na ako, uuwi na ako sa bahay. Nandun sila sa palengke. Tinitingnan talaga ba, iyak, ayaw talaga, matigas ang kwan. Alam mo ba, duro pulso, strong will, iyak. Ang dami ng mga tao nakatingin. Pero yung nanay, diretso ang lakad. Pero yung bata, alam ko, babalik din niya nanay ko. Mas lalo siyang nagmamalakas ng iyak niya. Pero hindi, nagdire-diretso ang nanay. So, anong gagawin ng bata? Tatayo siya. Tatakbo, uuwi. Tapos, di kinausap na kung ulitin mo yan, pababayaan kita doon. Mula noon, hindi na. Basta kailangan lang talaga yung break that, yung strong-willed pagdating sa ganyang panahon. And then you setting the boundaries. Number 1 talaga ang tips natin dito. You set the boundaries and expectation. Pag naglalakad tayo, ito yung inaasahan ko sa inyo. Ito yung dapat mangyari. Sa bahay, ganun din. Ang boundaries natin. Mayroong mga boundaries. Lalo na, again, pag-usapan natin mga boundaries. Halimbawa, hindi ibig sabihin kung anong oras nilang gustong umuwi, yun na yung oras uwi sila. Kapag pinagbigyan mo yung unang anak mo, wala ka na, hindi ka na makakatulog sa gabi dahil hindi na yun umuwi na sa tamang oras, di ano mangyayari? Di ikaw na yung malingasay ato, kayo na ipabulbe dito yung anak. So, kailangan natin yan ayusin talagang maging expectation sa kanila. Ano yung inaasahan natin sa kanila? Maglalakad, kailangan behave tayo. So, in everything, yung boundaries, you set the boundaries. Hanggang dito ka lang, ito lang yung karapatan mo.
hanggang ito din ang inaasahan ko sa iyo. So, yun po yung isa at ipapatuloy ni Ate Daisy. At dahil po this is a lifelong process, no, of teaching our children, especially our strong-willed children, on how to handle themselves even if we are no longer with them, no? But if they are on their own, alam po ninyo, being strong-willed is also a part and parcel of strong leadership. Kapag yan pong mga anak natin, magiging mga adults na, syempre, gagawa na ng desisyon career-wise, for their own growth, personal growth, and even how to increase in their experiences and skills. Minsan po yung pagiging strong-willed, talagang innate qualities na din po yan para they can stand on their own and they can have influence on others. But of course, we would like them to grow in their heart, in their values, in their yung attributes na magiging kapaki-pakinabang sila sa komunidad, at iisipin nila yung kapwa nila, hindi lamang yung sariling kapakanan lamang, but they are also looking at the needs of others in their community. Dapat po nakaalalay talaga tayo para yung pong kanilang mga pagpili at yung kanilang decision making will be beneficial to others. So let them have that perspective na yung kindness, yun pong respect, yun pong resilience should be part of their qualities as an individual. So pati po yung kanilang pagbibigay ng importansya sa kapwa ay kailangan din po nating ilagay sa puso nila. First of all, yun pong pagpili nila sa kanilang career, yung career choice. Ano bang motivation na binibigay natin sa kanila? Yan ba ay para maging mayaman lamang, o lumaki yung kanilang mga warehouse, o magpatayo sila ng mga building para yung pamilya, yung kanilang pangalan ay makilala? Hindi lamang po ganun yung mga priority sa buhay na ito. Hindi lamang para maging tanyag, hindi lamang po para makilala ng kanilang kapwa, o yun na po, hindi lamang po yung material things ang minumungkahi natin sa kanila na they would increase in wealth, they would have more profit, pero syempre doon po sa kanilang gagawing mga decisions, first of all, they should have a love, they should have concern for their fellow men. So hindi nila dadayain yung kanilang kapwa, hindi lamang po yung para magkamal ng hindi lang paraging ginansya, o yun nga po ang sa pagpili nila at paggawa ng desisyon, isinasang-alang-alang nila, ito ba ang kagustuhan ng Panginoon para sa iyo? Ito ba ang magbibigay ng appreciation sa iyong kapwa, ng iyong pamilya? Yun po ang atin isinasang-alang-alang when we assist with our children's way of making decisions. We would like also their hearts to listen to what is God saying to you when you make this decision. Is it going to benefit others also? Yan po, no? Para po makita nila na yung kanilang motivation o inspiration hindi para lamang magkamal o interest lamang nila at kapakanan lamang nila ang iniisip nila. So ayan. So pakinggan din po natin ano ang motivation nila na ginagawa nila yung mga bagay na yon, no? At siyempre doon naman po papasok yung ating yung sarili nating mga values, at saka yung sarili nating the way we look at these things, yung perspective po natin.
Halimbawa, gusto nila na maglagay ng madaming mga attraction para sa mga bata, na yung mga attraction na yon sa kabataan ay magbibigay ng ginansya sa kanila. Pero tignan naman niya, ano magiging impluwensya nun sa bahay, sa kinabukasan ng mga bata yan. Lalo na, if they will be hooked on gadgets, if they will be hooked on things that can be detrimental to their physical well-being. Alam natin na kapag nilagay natin yung mga cellphone at gadgets sa kamay ng bata at hindi natin ito bibigyan ng parental guidance, what will they turn out to become tomorrow? Na-share po ni Sister Daisy yung mga details po, pero hayaan niyo po i-share ko din sa inyo konting part ng mga magulang habang maliit po sila. Yung pong using positive language as we deal with strong-willed children. Napunan nyo? Ito, very, naobserbahan nyo to. Ang mga magulang ngayon, meron silang mga ginagamit ng panakot sa bata. Hala, naipulis diha. O nung bata pa ako, meron naririnig ko mga auntie namin o yung mga helper. Hala, naibumbay diha. Hindi ko naman alam kung anong bumbay. So alam nyo ngayon, ng mga bata lumalaki na iba-iba ang pananaw nila sa pulis dahil ginagamit ang pulis na panakot sa mga bata para na madisiplina sila. So, minsan po kailangan nating sabihin ay yung mga bagay na dapat nilang malaman hindi na sa takot, yung positive. For example, kailangan mong gawin to ng maayos para hindi ka madulas o huwag ka tumakbo-takbo dyan. Pag natumakbo ka, meron ng caution, hindi yung sige ka. O yung pag meron na nangyari sa bata, meron na tayong mga negatibong mga sinasabi. Pero, yun nga, if we use positive language and reinforcement to them, mas maintindihan pa yun kaysa yung binibigyan natin na yung mga warnings na parang panakot sa kanila. Hindi na ho mas nagiging curious pa yung mga ano kaya pwede mangyari kung itutuloy. Totoo kaya yung sinasabi ng nanay ko, ng tatay ko. So yun po. And then yung isunod po yung sa gusto po natin i-share yung maging tayo po ay maging active tayo sa pakikinig sa kanila at maging malaman kung ano yung talagang sa loobin nila. Minsan meron kasi mga bata makulit o matigas ang ulo dahil meron silang gustong isabi na nasusuppress dahil madami na tayong ginagawa. Pinapatahimik na natin sila agad. Pero may mga panahon kailangan din po for them to vent out. Let's listen to them. Ano yung gusto nilang sabihin. Ay naalala ko yan dati na gusto ko talagang magsalita pero yung napipigilan ako magsalita. So yung boses ko, yung lalamunan ko ay sumasakit dahil maging yung pananalita ko, gusto ko itaas ang boses ko pero I was suppressed. So mabagal na yung boses ko. So again, mas maganda ho yung binibigyan po natin ng panahon para makinig. Yun nga, minsan mas madaming positibong decisions and discussions magagawa if we learn to listen. Hindi ho agad yung gusto natin ang nasusunod. Pero maring tama yung mga gusto natin, pero mas marerefine yung ating mga decisions o mga actions when we first listen. Mas maganda minsan kasi nakikinig tayo pero ang ating pakikinig para magsagot, gusto natin bigyan ng kasagutan. Makinig lang talaga para maintindihan natin, saka po tayo magsalita. At yung pag nakikinig tayo yung genuinely sa mga sinasabi nila, pwede po tayong sumagot din ng tama at angkop sa mga nangyayari sa kanila. Listen, importante po talaga yung aktibo tayo nakikinig at tinitingnan natin kung ano talaga yung sa loobin at nararamdaman nila. Minsan yung talagang yung mga anak ko dito nasasabi, nakakainis, lumalabas yung mga feelings nila.
okay lang yun. Wala naman. Basta it will not affect yung mga nangyayari sa mga decisions nila. At least na-vent out. Then later on, you can offer solutions to what is happening to them. Yun po yung importante. Bilang mga magulang, matuto tayong makinig. Minsan kasi palagi natin sinasabing, makinig ka sa akin, ganun. Pero tayo naman hindi nakikinig sa kanila. Again, mas maganda ang ating disposisyon, mas maganda ang ating mga desisyon, ang ating mood, kung tayo po ay matutong makinig. At syempre, bilang mga magulang, nagmo-model tayo ng good behavior and values. Ano po? Sa atin pong pananalita at pagkilos at kung paano tayo nagre-relate sa ibang tao, doon din natututo yung mga anak and we become positive role models to them when we are consistent inside the home and outside the home. And of course, yung pong mga teaching moments, hindi natin pinalalagpas. Ano po, nung mga pagkakataon na they failed on some things in their decisions, nagkamali sila ng decisions nila at paano natin yon tatanggapin? Halimbawa, yung ayaw nang ipagpatuloy yung kanyang pag-pursue ng degree, di ba? Nakikita naman natin, ginagawa na ng drama yon, no? Na sabi, ayaw ko na pong ituloy yung medisina o ayaw ko na pong ituloy yung yung aking kursong unang kinuha at syempre valid naman yung reason, di nila kaya o kaya po they fell out of love while pursuing higher education na kita nila hindi ito ang gusto nila. So how are we going to assist them? No? At dun sa mga pinapanood nating drama, sinasabi ng mga parents, sige anak, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Paano pag wala naman tayong means to constantly support them and to be there to financially assist them? Paano po pag wala na? Ayan, no? That's a big challenge for all the parents out there. Ako personally po, nangyari sa akin yan that I have really to admit to my parents na I cannot continue with my nursing degree, yung pong unang-unang kurso na inalam ko na parang desidido na yata ako, ito na talaga. Pero nung nasa proseso na pahirap na ng pahirap yung kurso, nag-back out na po ako because I cannot continue. Personally, ang decision ko, either babagsak lahat ng grado ko o kaya ay talagang hindi na talaga ako makapag-aral. So, napakaganda naman ng aming university na meron kaming guidance office at doon hindi ko pa kayang harapin talaga na sabihin yon in front of my parents that I am dropping out of my first course. So, I made that decision not to pursue it anymore, no? Nako, maganda po naging role ng guidance office dahil inassist nila yung kanilang estudyante at ako din po, no, how to go about being frank and being honest in front of my parents. At yun po, nung idinulog ko na sa aking magulang na I have another plan to pursue another course, nandun naman po yung awa sa akin at grasya ng aking mga magulang na pinagbigyan po nila. So, medyo humaba nga po yung imbis na 4 years and nadagdagan pa ng additional year that I am in need of their support financially, no? So, yun po, nagtuloy-tuloy naman po ako na I shifted to another course instead of BS Nursing. I made that the second decision of pursuing psychology. At ipagpatuloy ko yon, I graduated and my parents were there beside me to support me all the way. So I'm so thankful for that chance na maging honest sa harap ng magulang at sabihin na ito po hindi ko na makakayanan at meron akong another option at pinagbigyan po ako. So
siguro po kailangan din nating ituro yun na kung kahit mahirap yan o kahit na minsan tinatago kasi yung report card, ayaw ipakita. Di po ba may mga pagkakataon na nagkukubli sila, hindi nila binibigay talaga yung katotohanan because why? They are afraid of being reprimanded and rebuked sharply. So, bigyan pa rin natin ng safe space na ma-accept namin yan na pagkakamali. Aminin lamang at magpakumbaba. Alam po ninyo, nandun din po ang kalakasan na magpakumbaba. So, sa makatuwid, kailangan po natin na magkaroon ng good model behaviors and values. Bilang mga magulang, yung nga na may detalye binigay si Ate Daisy, makita magiging guiding light ng ating mga anak, hindi lamang yung or there are wrong behavior, parang sinisisi natin yung ating sarili, pero in the first place, yung katawagan natin bilang mga magulang ay galing sa Diyos. We become the hand of the Lord and we become His voice whenever we are passing on all our morals and all our virtues and all the things that we value. When we pass them on, dahil ang ugat po niyan is our fear of the Lord. Because we fear God and we will be answering to Him. The manner in which we have allowed our children to grow and for them to understand what is good and what is evil, saan dapat po mag-uugat yan? Nag-uugat yan sa ating relasyon sa Panginoon. Of course, gusto nating maging malapit ang ating mga anak sa Panginoong Diyos, sigit sa lahat, para maunawaan nila na ginagawa natin yung ating mga responsibilidad ng pagtatama at yung pagdidisiplina dahil nag-ugat yon na nagmamahal tayo una sa Panginoon at mahal natin ang ating mga sambahayan, mga mahal sa buhay. Yan po, no? Yan yung bottom line. Strong-willed children can be challenging, yes, but they can also be a blessing in disguise. With the right approach, they can grow into confident, independent, and compassionate individuals. Sino naman pong magulang ngayon na nabubuhay na aayaw na ang kanyang mga anak ay natutong magmahal, magrespeto, magbigay, at maging, yun nga, matatag sa kanilang pagdidesisyon, matatag na maging matulungin at mapagmahal sa kanyang kapwa. So, they are indeed a blessing from the Lord. Whenever you see a strong-willed child, the more that you have to cultivate a relationship with them. But this has been already nurtured in our hearts today because of our relationship with God Himself. O, yan po, no? Bottom line is we become stronger and confident in our relationship with God in the manner that we have already made a relationship with Him and connected with Him. Now we are able to dispense this to our loved ones, especially to our children. Yan po. So, narito na naman po ang panalangin na nais naming ipasa sa inyo, at panalangin na maari po naming i-share sa inyo dahil ganito din po kami tinugon ng Panginoon. The Lord has answered our prayers when we committed our children to Him, and we have already dedicated each one of them to God because they are our heritage. Children are a legacy, are a heritage from the Lord, and they are a blessing to each one of us. Sige po, muli nais naming dumulog muli tayo sa harap ng Panginoon. O Diyos sa masalangit, sa pangalan ng aming minamahal na tagapagligtas, ang aming deliverer, ang aming teacher, ang aming guide, ang ating Panginoong Hesukristo, narito po ang bawat isang mga
ilaw ng tahanan at haligi ng kani-kanilang sambahayan. Lord, we commit every child to you. We commit the family to you, Lord God, and we embrace our responsibilities and our role as a leader in our household, as a teacher to our children. Also, Lord, that they will be trained. They will be trained as future leaders of this land, of our communities. And so, God, we surrender every household into your loving hands. Cover every child, Lord God, in our community, in our household. Cover them with your loving arms of protection, Lord God, that they will be sealed, Lord God, as your very own. Because, Lord, they belong to you. Our children comes from you, and now we surrender them all to you. They belong to you. They will be set apart. They will be sanctified. They will be nurtured in the fear and admonition of the living God. Thank you, Lord. Thank you that they are a gift to us. Therefore, Lord, you give us wise counsel. You give us wisdom on how to go about daily our role, Lord God, to be your instrument of righteousness, your instrument of integrity, justice, and love and compassion to our very own children. Thank you, Lord. Thank you that you are here among us. You are here, Lord God, to be our co-laborer, to be our partner, Lord God, and even, Lord God, to be truly connected with you at all times in the training of our own children. Thank you, Father. Thank you for this grace, because, Lord, these children belong to you, and they will be able to see you, Lord God, as the rewarder of everything they do for your glory, for your honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at pagtangkilik ng Family Matters, dahil ito po ang gagamitin ng Panginoon upang pagpatuloy natin na ma-build ang stronger families for the glory of God. Sa amin pong mga technicians na walang sawa at walang kapagod-pagod na nagtsatsagang suportahan kami, si Romel Paulino at si Rolando Alfonso, maraming salamat po sa kanilang partnership sa amin. And of course, ang Family Matters mapapakinggan nyo Lunes hanggang Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Kaya po sa pangalan ni Kuya Carlo, ito po si Ate Daisy Benitez, na inyong kaagapay, kabalikat, kasangga, bilang mga magulang na nagpapatuloy na magsasabi, kapag si Jesus ay nasa kalagitnaan ng bawat pamilya, tiyak na may matibay na pamilya. God bless us all, and see you next week. Hear from you again.